Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Ano po? Ito hong bagong pasabog po ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Ano po? No? Ito hong 25 million pesos po na paunang pambayad para ho sirain at atakihin po siya. Ano po? Na? Nakumpirma po yan ng pangalawang Pangulo mga kabida matapos pong may isang kakilala po niya sa PR industry, ano po, sa NCR, na nagsabi po sa kanya na meron pong ganyang halaga, no, na ibinayad para lang siraan at i-demolish po itong Vice Presidente po ng Pilipinas, ano. Ito'y kanyang ibinunyag doon ho sa isang meet and greet sa kanyang mga taga-suporta doon ho sa Tokyo, Japan. Okay? Kamakailan lang po. Alright, ipapakita namin sa inyo bilang patunay mga kabida yung balita po ng Bombo Radio Philippines. Ayan, no? Ipa-flash ko sa screen. Ayan, ang sabi po sa kanilang headline mga kabida, VP Sara ibinunyag ang demolition job laban sa kanya, kalaban sa politika, nagbayad umano ng 25 million pesos o 25M. Ayan, yun yung headline po ng Bombo Radio Philippines online. Okay? Now, babasahin ko po yung kanilang balita na po. No? Alright, ito po. Ibinunyag ni VP Sara Duterte ang umano'y pagbabayad ng kanyang mga kalaban o kaaway sa politika para lamang sirain at atakihin siya. Ginawa ng pangalawang Pangulo ang pagbubunyag sa isang meet and greet na kasama ang kanyang mga taga-suporta sa Tokyo, Japan. Ayon kay VP Sara, 25 million pesos na paunang halaga ang ginastos o ibinayad ng kanyang mga kaaway, habang mas malaking halaga pa ang inaasahang ilalabas para lumawak ang paninira laban sa kanya. Kwento pa ni Duterte na noong 2023 sa budget ng Department of Education o DepEd at Office of the Vice President o OVP, sinabihan siya ng isang kakilala niya sa loob ng Public Relations o PR industry sa NCR na ang unang bayad ay 25 million pesos para sa mga atake laban sa kanya. Ayan, yan po yung balita po ng Bombo Radio Philippines. So, kumpirmado po, no? Ayon po kay VP Sara na meron pong inilaan na 25 million pesos, okay, bilang paunang pambayad po, no? Doon ho sa mission po. Mission sa nagbayad, okay, kung sino man yung nagbayad, para po atakihin po itong si Vice President Sara Duterte. Yun. So meaning, pag sinasabi pong atakihin, yung demolition job, yung paninira, yung mga aligasyon, no, laban sa kanya, yun, part na yun doon ho sa 25 million pesos po mga kabida. At mantakin nyo mga kabida ha, paunang pambayad pa lang yan. Hindi natin alam kung magkano talaga yung total amount na inilaan po para ho sa demolition job laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Ang tanong kasi ho dito ngayon, sino yung nagbayad? Okay? Sino yung nagbayad at ito ba ay politiko? Ito ba ay negosyante? Ano po, no? Nagalit po ba ito o galit po ba ito kay VP Sara, no? At pangalawang tanong, sino yung binayaran? Media ba? Vloggers ba? Okay? Sino-sino yung hindi natin pa alam, ha? Basta kung sino man yung naglabas po ng mga paninira laban ho sa kanya, most likely, baka yun yung recipient po, no, ng 25 million pesos. Okay? Ito po ay speculation lang po, no, mga kabida. Kasi sabi po ni VP Sara, may 25 million pesos po na halaga no, na inilaan para po siraan po siya, no, mga kabida. So, yun po, no? So, hindi na po tayo magtataka kung may mga paninira po, mga demolition job laban po sa Vice Presidente ng Pilipinas. Okay? Kung pagpapatayan po natin mga kabida itong kanyang sinabi, hindi ho natin dapat ipagtatakayan, ano? Kasi
malaking halaga yung 25 million pesos eh. Pauna pambayad pa lang mga kabida, hindi natin alam kung 25% lang yan, no? Or 50%, no? Yung 25 million pesos, hindi natin alam kung ilang porsyento yan sa kabuuang halaga. Okay? Now, ano pa pwedeng gawin po doon ho sa mga binayaran po ng 25 million pesos para siraan po si VP Sara, no? So, aasahan po natin na may mas matindi pa yung atake, no? Paninira at mga aligasyon po, no? Laban sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Lalong-lalo na po pag palapit na po yung election sa 2028, ano? Yun yung matindi, doon yung kumbaga yun yung panahon kung saan po ay diyan na po ibabato yung mga matinding aligasyon, no? Kalkalin yung mga personal na buhay, no? Okay? Ng isang kandidato. Grabe talaga dito sa Pilipinas, ano? Iba kasi yung iba kasi yung election doon sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa Amerika. No? Walang ganito po mga kabida, no? Kumbaga, purely issue. Issue lang talaga. Okay? Hindi ko katulad sa Pilipinas na pwede kang gumawa po ng issue laban po sa mga kalaban mo, no? Kahit na po hindi totoo, no? Pwedeng ipamukha nilang parang totoo, no? Okay? Depende na yan sa mga receivers ng information na yan kung sila po ay maniniwala o hindi, ano? Kasi ho, yung atake po mga kabida, yung paninira, parang totoo yun eh, no? Kung ikaw mismo wala kang alam sa totoong kwento po mga kabida, maniniwala ka talaga, no? So, kailangan po dito ng counter-attack po ng pangalawang Pangulo. Hindi lang simpleng depensa po mga kabida, no? Hindi lang pong, kumbaga, wala hong magagawa kung simpleng depensa ka lang. Hindi ka mag-counter-attack, no? Dapat mag-counter-attack ka rin, ano? Okay, para ipakita mo sa kalaban mo na hindi hanggang depensa ka lang, ano? Okay? So, alam naman natin yan na may mga plano na yan si VP Sara pagdating sa ganyan eh. Mautak yan si VP eh, no? So, alam po niya yung dapat niyang gawin. So, hindi na po kailangan turuan natin yan si VP Sara, no po mga kabida. Kasi mas magaling pa yan sa atin, no po, na? So, yun po yung latest, na? Yung ibinunyag po ng Vice Presidente na meron po palang nakapatong po, no? Sa kanyang pagkatao, no? Either siraan siya sa kanyang pagkatao o siraan sa mismo bilang isang opisyal po ng gobyerno, no? Depende na yan, no? Kung ano yung pinag-usapan po mga kabida between doon ho sa nagbayad, sa patron at saka doon ho sa binayaran sa mga recipient, ano po, no? Basta gusto ko lang alamin kung sino-sino yung mga target na magpapatupad po dito ho sa demolition job. Kung media ba o vloggers ba o mga opisyal ba ng gobyerno. Kasi ang sabi po niya dito na yung kumbaga yung sumisira sa kanya ngayon, no? Matake sa kanya ngayon mga kaibigan pala niya yun, no? Since 2016 hanggang 2019, ano? Hindi po niya binanggit dito mga kabida kung ito ba'y mga politiko, no? Media, no? Vloggers. Hindi po niya sinabi, ano? Okay? So, abangan na lang po natin yan. Kung ano po yung magiging sagot dyan ni VP Sara, no? Yung counter-attack po ng Vice Presidente. Yun yung dapat nating abangan. Kasi marami hong hindi ho kilala si VP Sara. Okay? Sa mga taong kilala po ang Vice Presidente, alam na po nila kung ano yung magiging move po ng Vice Presidente. Ano? Okay? Pero yung mga taong hindi ho nila kilala, parang si Digong yan eh. Sunjo style. The Vice President is fighting with full of deception. Ano? Okay? Hindi mo malalaman kung ano yung kanyang atake, no? Yun yung matindi doon. At yun yung abangan ng kanyang mga kalaban at saka mga kaaway po sa politika. Okay? For your comments and opinion, mga kabida, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel,
Please do subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.